Diyos na mangyari sa iyo ngayong taon. Ayan. So ano kaya ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin ngayong 2026? At meron pang subtitle na 6 Better Keys for 2026, a Life Transformed. Tapos ang verse natin dyan, yung binasa ni Sister Gabby kanina, ang didiinan natin dito ay Ephesians 5:15-16. Sabi dyan, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Sabi nga daw, ang bagong taon po ay hindi lang po pagpapalit ng kalendaryo. Ito rin daw po ay imbitasyon galing sa Diyos. And sabi nga, maraming mga tao ang nag-enter ng New Year ng may resolutions. Tapos, mga second week ng January o February, makakalimutan na yon, di ba? Magda-diet na ako ngayong 2026. February, halasigi pa rin, di ba? May mga resolution tayo na babait na ako itong 2026, di ba? May nakasalubong ka lang na kinakainisan mo, nakapanuntok ka na agad, di ba? So, sabi nga dyan, but God invites us into transformation. Ang Diyos, ayaw niya lang ng resolution. Gusto niya transformation, di ba? Kaya, yung mensahe na to ay para sa katabi mo. Kaya naman sabi mo sa katabi mo, mag-ready ka na. Sabi nga, resolutions focus on behavior, pero transformation focuses on the heart. Mas gusto ng Panginoon na puso muna ang binabago sa atin. Susunod na lang yung behavior o yung pag-uugali. Kaya ang goal natin this year ay hindi lang po maging mayaman sa pera, hindi lang po maging malusog sa pangangatawan, o hindi lang basta maging happy sa ating emosyon, but to be stronger in faith, deeper in wisdom, and bolder for the gospel. Sabi nga, hindi lang po tayo tinatawag ng Diyos para mag-survive this year, He wants us to advance. Okay? Kaya ngayon po, i-ready na po natin ang ating mga isip, i-alerto na ulit natin, tanggalin na natin yung mga fireworks sa isip natin, at mga hamonado, lechon, at kung ano-ano. Ayan, let's face the new year with sigla, enthusiasm, at pananampalataya sa Panginoon. Ay, palakpakan nga natin si Lord, may mga kids church na tayo dito. Nag-graduate, di ba? Talagang pwede na makinig. Okay? So, unang-una, wag na natin patagalin, ano ba ang gusto ng Diyos sa atin ngayong taon na to? Number one, ay God wants us to be wiser. Yan, sabi nyo nga po, wiser. Yan. So, ibig sabihin nito, gusto ng Panginoon na mas lalo tayong maging marunong. Hindi ko lang po nadala kasi ang bigat nung clear book ko. So, ganyan na siya kakapal, yung clear book ko. Pero yun lang po ay sa taon ng 2025. So, meaning to say, nung nakita ko siya, ay, ang dami na pala naming natutunan. Ang dami palang binaba ng Panginoon na mensahe sa amin. Pwera pa dun yung narinig natin ng prayer marathon, prayer meeting, at pwera pa dun yung mga preaching ng mga iba, gaya ng mga sisters and brothers natin, at bukod pa dun yung preaching din ni Pastora Mer. So, ibig sabihin, ang dami nating natutunan last year. Diba? Kaya naman, ine-expect ng Diyos, gusto ng Diyos, na itong year na to, lahat ng mga natutunan natin ng 2025 ay i-apply na natin ngayong 2026. Kasi gusto ng Panginoon, mas lalo tayong maging marunong. At para maging marunong tayo, anong dapat natin gawin? Next natin, dapat piliin daw natin yung God's wisdom over worldly knowledge. Isettle nyo na po yan sa isip ninyo, na ang wisdom ng Diyos ay mas mataas kesa sa wisdom ng tao. Diba? Ang mind ng Diyos ay mas mataas kaysa sa mind ng tao. Kaya wag tayong magmataas sa Diyos, wag tayong magmayabang, kundi lagi nating i-acknowledge ang kanyang wisdom. Kaya nga sabi ng James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Sabi nyo nga, ask of God. Yan. Ibig sabihin, humiling tayo sa Diyos, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to Him. At kung binabasa nyo yung binigay naming Bible sa inyo, Book of Proverbs yon, di ba? Yung kawikaan doon o yung wisdom doon ay naghihikayat. Iniimbitahan niya yung mga tao, di ba? Na makinig sa Kanya. Lahat daw ng simple, lahat ng mga fools, di ba? Iniimbitahan ng wisdom na makinig sa Kanya. At sino yon? Di ba? Si Jesus Christ, ang Diyos, di ba? Na iniimbitahan tayo na gusto nyo magka-wisdom, di ba? Lapitan nyo ako. Okay? And ngayon, paano tayo ano ang dapat nating tatandaan for us to be wiser? Number one, na wisdom begins with reverence for God. Na ang wisdom talaga nagsisimula yan kapag may takot ka sa Diyos.
kapag may galang ka sa Diyos. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya bigyan niyo ko ng mga tao na may takot sa Diyos at bibigyan ko rin kayo ng mga taong marunong na marunong. 'Di ba? Kasi ang mga taong marurunong ay yaong mga may takot sa Diyos. Pero yung mga wala, 'di ba? Huwag ka nang mag-expect sa kanila. Kaya minsan tayo na high blood tayo, napipikon tayo, naiinis tayo sa mga katrabaho, mag-aaral natin na bakit ka ganyan? Bakit ka ganito? Bakit ganyan? Kasi ano pang i-expect mo sa kanila? Kung wala naman silang fear of the Lord. Kung gusto mo na magkaroon ng wisdom, gusto mo sila na magkaroon ng wisdom, kailangan muna magsimula yan sa fear of the Lord. Kasi ang wisdom daw po ay hindi IQ. Kaya wag kayong yung bibilib agad sa ang galing mag-compute, ang galing mag-English, kasi iba ang wisdom doon sa bagay na yon. Kasi maraming mga ang gagaling sa academics, bagsak naman sa sa wisdom. 'Di ba? Ang gagaling sa mga mathematics pero bagsak naman sa mga application ng Word of God. Kaya kung meron mang sinasabi ang Panginoon na i-priority natin ay yung wisdom. Sabi nga ng Bible, 'di ba? I am more knowledgeable than my teachers because your word is my meditation. 'Yun ang sabi ng Psalms, 'di ba? Na kapag alam mo yung Bible, mas matalino ka pa kaysa sa teacher mo. Diba? And sabi nga, it is submission to God. Sabi nga, you can be educated yet spiritually foolish. Diba? Kaya nga sabi ni Ate Beck, diba? Yung whom Jesus educates is educated. Hindi na nawala sa amin yon, yung motto na yon, na kung sino man ang in-educate ni Jesus ay edukado. Diba? Kaya parang feeling mo, pag nakakita ka ng laging nagpe-pray, pag nakakita ka ng malapit kay Jesus, akala mo nagtapos ng college, no? Kasi talagang pino ang pag-uugali, maayos ang pag-uugali. Kasi whom Jesus educates is educated. 'Di ba? Kung sino pa yung parang matatalino, sila pa yung mahilig ang magmura. 'Di ba? Kung sino pa yung ang tataas ng pinag-aralan, sila pa yung mga ang yayabang, ang hahambog, 'di ba? Kasi iba ang wisdom ng Diyos sa wisdom ng tao. And next naman, sabi nga, wisdom comes from God's Word and Spirit. Tatandaan natin na ang wisdom galing sa Bible at sa Espiritu ng Diyos. Sabi nga ng Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. This year, isama nyo po sa inyong goal na mabasa ang buong Bible from cover to cover. 'Di ba? Kahit sabi nga ni Charles Stanley na kahit isang taon, mabasa mo yung buong Bible. Okay na 'yon. Oo, may mga Kristiyano na nakakapagbasa ng Bible ng 3 times a year. 'Di ba? Pero maganda, yung wag ka magmadali, dapat may nauunawaan ka at naiintindihan sa binabasa mo. Kasi sabi nga, decisions made without God often create regrets. Tatandaan natin na bago tayo magdesisyon, dapat kinonsulta muna natin ang Diyos. Halimbawa, ngayon 2026, first Sunday pa lang to, tama? Marami pa kayong ma-encounter na araw. At marami pang desisyon kayo na gagawin throughout this year. Nawa po, wag nating isantabi ang Diyos sa ating mga pagdedesisyon. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, lagi mong isama ang Diyos. And then number 3, wise people seek counsel. Kaya naman kung gusto mong maging wise, dapat mahilig kang humingi ng advice. Okay? Pero syempre, tatandaan, sa mga taong alam din ang Bible. Huwag kang hingi ng advice sa kung sino. Diba? Hello, Papa Jack. Diba? Gusto ko pong magpa-advise sa aking love story ngayon. Huwag naman kung sino-sino. Diba? Makikinig ka sa kung sino-sinong mga psychiatrist. Ang pinaka i-prioritize mo ay yung makinig sa Diyos. Tapos 'di ba minsan nagtataka tayo, bakit kinakausap sila ng Diyos, ba't ako hindi? Tanungin mo kasi sarili mo, do you regularly read your Bible? Kasi kapag regular mong binabasa yan, kakausapin ka ng Diyos. 'Di ba? Amen? Kasi it is the Word of God. This is the Word of God. Kaya kapag binubuklat mo yan, madali kang makausap ng Diyos. 'Di ba? Halimbawa ngayon, parang natetempt kang magtampo. Pag nabasa mo sa Ephesians na dapat pala hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob, doon pa lang kinakausap ka na ng Diyos. 'Di ba? Pag natetempt kang maging bitter at nabasa mo sa Matthew na dapat pala pinapatawad mo yung kaaway mo, kinakausap ka na ng Diyos noon. 'Di ba? Amen. Kasi itong word of God, itong Bible, letter niya yan sa atin.
Pero yun nga, ang paalala ko sa inyo, sa mga nahihirapang magbasa ng Bible, pray kasi kayo, pray tayo. Na Lord, magbabasa po ko ng Bible ngayon ha, tulungan niyo po akong maunawaan at maintindihan to. Kasi maraming mga tao naman, sinasabi nila, nakakabaliw yung Bible. Kasi, yun nga, hindi pa kasi nila kilala yung author o hindi pa nila tinatanggap yung author, di ba? Kaya nawa, itong year na to, kilalanin natin si Jesus through this Bible. Sabi nga, in the multitude of counselors, there is safety. Minsan, may mga pagkakataon, may papasukan kang opportunity o pagkakataon. Pag minsan lito ka, pray ka. Tapos pag, alimbawa, minsan hindi malinaw, magkonsulta ka ng leader mo, ng pastor, ganyan, para, yun nga, mapabuti ang kalagayan mo. Kasi parang halimbawa, may mga pagkakataon yung gusto mo agad, yung gusto kasi natin, impulsive tayo, di ba? Gusto natin agad-agad ginagawa to. Pero humingi ka muna ng advice. Okay? Kasi doon daw makukuha yung wisdom. So number 1, God wants us to be wiser. Gusto ng Diyos na maging marunong tayo. Kaya si Solomon, sabi nga, hindi daw siya humiling ng yaman o kaya ng long life. Ang hiniling niya sa Panginoon, wisdom, tapos ano nangyari? Sumunod na lang, di ba, ang lahat. Kaya sabi, before making decisions this year, ask God first. Okay? So yan ang una, wiser. Sabi nyo nga, wiser. Pangalawa, God wants us to be better. Okay? Sabi nyo nga, hindi Bisaya ha. Kasi pag nabibisaya tayo, bitter. God wants us to be bitter. No. Diba? Gusto ng Diyos maging better tayo. Sabihin natin 3 beses, better. Better, better, better. Ayan. Kaya saklaw to ng lahat. Kaya, para sa lahat to. Ang gusto ng Diyos, maging better father ka ngayong taon, maging better husband, maging better mother, maging better daughter, di ba? So sa lahat, maging better student, di ba? Kung nung 2025 talagang na-tempt ka pang mag-cheat, di ba? Mangopya. Ngayong 2026, i-goal mo, in Jesus' name, makakapasa ako ng hindi nangongopya. Magiging better student ako. Diba? Magiging better. O kaya citizen ako. Nung 2026, ang dami kong parinig sa politiko. Diba? Sa social media. Ngayong 2026, magiging mabait ako. Ipagpe-pray ko sila. Okay? Better citizen. Lahat maging better. So ngayon, paano maging better? Yan. Allow God to shape your character. Yun pala. Ang paraan para maging better ay i-allow mo ang Diyos na i-mold yung iyong character. Diba? Kasi dapat aminin mo, ang unang step sa pagiging better ay yung pag-amin mo na hindi ka pa better. Diba? Na meron ka pang i-improve. Meron na ba dito taas ang kamay na perfect na? Subukan nyo. Diba? Wala pa namang perfect dito. Pina-perfect pa lang ng Diyos. Pero kung ganun ang ating kalagayan, kinakailangan kumonsulta tayo at magpatulong tayo sa Diyos. Ito yung magandang balita dyan. Sabi ng Philippians 1:6, He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. May sinimulan ba si Lord sa'yo? Tatapusin niya yan. Di ba? Kaya ngayong January, ano man ang sisimulan niya, hanggang December, tatapusin niya yan. Amen? Amen. Di ba? Kaya hayaan natin na i-mold tayo ng Panginoon. And number 1, sabi dyan, kung gusto natin maging better, ito yung dapat nating i-consider, na God is more concerned with who you are becoming. Ang gusto ang concern siya sa kung sinong magiging, Paano Tagalogin yan? Who you are becoming, di ba? Kung paano ka magbabago, di ba? Kung ano yung destiny mo, di ba? Sabi, God values character over charisma. Ito na naman, medyo masasagi kasi natin to di ba? Na sabi nga, marami daw mga tao, pogi lang, maganda lang, di ba? Pero bagsak sa character. Kaya, kumbaga parang dito, for us to be better, lagi natin tatandaan na ang Diyos, ang binavalue niya ay character, hindi charisma. Sabi nga, di ba, sa Bible, ilang beses sinabi yon na God looks at the heart. Kaya daw unahin muna natin ang magpapogi ng puso, di ba, at magpaganda ng puso bago ang parang panloob. In the middle of a narcissist society, nawa po, di ba, tayo po yung number 1 na pinapriority natin
ay yung magpaganda at magpapogi ng kalooban natin. Kasi ayaw naman natin na mapintasan tayo, na pogi ka lang, maganda ka lang, period. Pero bagsak ka sa character. Nawa po, hayaan po natin na baguhin tayo ng Panginoon. Pag nakakarinig kayo ng masakit na pangangaral, huwag kayong magalit. Pag nakakarinig kayo ng correction from your leaders, huwag nyo silang isumpa. 'Di ba? Sa halip, mahalin nyo sila, tanggapin kung may mali talaga, 'di ba? At mag-move forward. Amen. Amen. And then next naman, growth requires pruning. Tatandaan natin, for us to be better, kinakailangan minsan may pagtatabas. Alam niya ng mga plantito at plantita natin, di ba? Na in order na maging fruitful o maging mas maayos yung halaman, minsan tinatabas. Tama po ba, Tita Baby? Yan. Tama, Tita Monjunet, o Tito Marcelo. Di ba? Yung mga plantito at plantita natin, alam nila yan, na bawat mga gusto nilang pagbungahin, meron silang tinatabas. And sabi, pruning is painful but necessary. Minsan, may tatanggalin sa iyo ang Diyos, pero hindi para saktan ka, kundi para maging better ka. Diba? Minsan, ilulublub ka ng Diyos sa tubig, hindi para lunurin ka, kundi para hugasan ka. Okay? Kasi minsan, pag ginaganon tayo ni Lord, parang feeling natin, nilulunod mo ba ako, Lord? Diba? Pero hindi mo alam, hinuhugasan ka lang niya. Diba? Jassel, ha? Si Jassel naman, diba? So, dapat tandaan natin na hinuhugasan tayo ng Panginoon. And then, number 3, kaya naman dapat ngayong taon, be transformed, not conform. Diba? Huwag ka lang makiayon sa mundo. Kasi tayo nga, diba, ngayon, lalo na ngayon, habang tumatagal, parang minsan nakaka-tempt na makiayon na lang sa mundo. Kung ano na lang yung, kaya nga minsan, di ba, tayo din, ganun din tayo, lalo na December, ang dami nating ginayang game sa Reels, di ba? Tsaka sa Instagram, ganyan. Pero minsan, sa buhay naman, tayo ba, pag namumuhay tayo, gaya-gaya na lang ba tayo sa mundo? O gusto natin na ta-transform tayo ng Word of God? Na yung Word of God yung, bumabago sa atin, di ba? At hindi yung mundo. Okay po? So, maging malinaw yan. And sabi nga, ang ginto daw, pinapass through siya, di ba? Ipinapadaan siya sa apoy para maging pure. Asahan natin na ang Diyos, hindi pa siya tapos sa atin, kaya dadaan din talaga tayo sa mga fire ng buhay natin, di ba? It can be, yun nga, yung mga tribulations, testings, and trials, ihanda mo lang yung sarili mo. Parang, di ba, yung, kaya nga nakakatawa, di ba, nagla-laugh, ano nga ba yung tawag doon? Yung react na lang yung mga tao. Kasi yung Pag-asa, nag-launch na agad sila ng mga ipapangalan sa mga bagyo ngayong taon. Yung magmula A hanggang Z. Diba? Parang sa buhay, ganun din. May mga, kailangan mong tanggapin na itong year, may mga bagyo na kailangan mong paghandaan. Diba? Kasi ang bagyo, nandyan talaga yan. It will happen. Pero dapat matatagang hollow blocks mo, matatagang pundasyon ng buhay mo, 'di ba? Hindi ka basta-basta lang na nakakabit sa kung saan-saan. Dapat nakakabit ka kay Kristo, our firm foundation, our solid rock on which we stand. Amen. Amen. Kasi pag nakakabit ka sa kanya, bumagyo man, hindi ka matitinag. Amen. 'Di ba? Hindi yung kunwari, January, uy, andyan si Jassel. February, uy, si Jassel. Diba? Kailangan, January hanggang December, hanggang makita natin ng mukhaan si Lord, nandyan ka. Okay? Hindi ka tinangay ng bagyo. Diba? Hindi ka tinangay ng problema. Okay? Amen? Ayos ba yun? Kaya sabi mo sa katabi mo, ayos? Ayos, diba? Ayosin natin ang ating mga buhay, diba? Magpatibay tayo kay Lord. And sabi nga, marami nga daw mga believers o mga Kristiyano ang nag-testify na yung mga hardest season nila ay nag-produce sa kanila ng mga strongest faith. 'Di ba? Kung saan tines, dun pa tumibay. 'Di ba? Kung saan nagka-problema, dun mas lumapit kay Lord. 'Di ba? Kaya ganon ang dapat na mangyari sa atin. Mas lalo tayong maging better. Okay? Sa una, wiser. Pangalawa, better. Pangatlo, gusto ng Diyos maging happier ka. Oh, wow. Ito yung gustong-gusto natin, happier. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung gustong sumaya niyan. Gusto bang sumaya niyan? Yan. Si Lord, gusto ka rin niya maging happier. Di ba? Hindi ka lang niya gusto maging happy, kundi maging happier. And paano magiging happier ang mga tao, ang mga Kristiyano? Sabi dyan, dapat
hanapin mo daw yung joy that is rooted in Christ. Kasi ngayon pa lang, di ba, may disclaimer na tayo, meron na tayong sinasabi na ang happiness, nakadepende siya sa happenings. Pero ang joy, nakadepende siya kay Jesus. Kaya anong pipiliin mo? Happiness o joy? Ayan. Pero syempre, huwag kayong malilito. Ginagamit ko lang siya interchangeably. Itong joy tsaka happiness, di ba? Pero ang sinasabi nga dyan, gusto ng Panginoon, sumaya ka, maging magalak ka, di ba? And sabi ng Nehemiah, Nehemiah 8:10, sabi, the joy of the Lord is your strength, di ba? Na kapag daw ikaw masaya ka kay Lord, malakas ka din. Kaya tingnan mo yung mga tao na parang nanghihina na, di ba? At advisean mo sila na dapat bumalik ang joy of the Lord nila. Kasi di ba kaya lang naman nanghihina ang isang Kristiyano o isang tao, hindi na siya masaya. Di ba? Sa ginagawa niya. Kaya tingnan mo, yung mga papasok na naman dyan bukas. Sa school, sa trabaho, di ba? Pansinin niyo yung mga sarili niyo. Di ba? Kung masaya pa ba kayo sa pag-aaral o pagtatrabaho niyo. Kasi for sure yan, pag hindi ka na masaya sa pagtatrabaho mo, ang pasok mo, babating, Happy New Year. Happy New Year. Diba? Tatype na naman. May kliyente na naman. Diba? O kaya naman sa estudyante, ayan na naman, Manila paper na naman, reporting na naman. Diba? Pero if kung meron kang joy of the Lord, magkakaroon ka ng palakasan. Amen? Kaya gusto mong umabot na malakas hanggang December 2026, dapat masaya ka. Diba? Dapat yung joy of the Lord. Kahit sa mga mag-aasawa, kahit sa pamilya, di ba? Malalaman mo kung masaya pa to sa asawa niyo o hindi. Di ba? Kape na naman. Sige, magkape ka. Di ba? Breakfast na naman. Diba? Pero yun nga, nawa po, magkaroon tayo ng joy of the Lord which gives us strength. Okay? So, ito yung mga dapat nating tandaan if you want to be happier kay Lord. Number 1, sabi nga, happiness fades, pero joy remains. Okay, yan yung mga prinsipyong wag nyong kakalimutan. Na ang joy, nagre-remain siya, pero yung happiness, nagfe-fade. Di ba? Pag kunwari, nung December, ang nagkaroon ka lang yung happiness. Nung wala na yung Christmas lights, tsaka yung mga, Christmas balls, di ba? Wala ka na rin happiness. Di ba? Nung hindi na tayo nag-exchange gift, wala na, hindi na masaya. Pero kung nung December, nagdesisyon ka na tanggapin si Jesus, di ba, buong taon mo masaya. Amen? Buong taon mo kala mo may Kris Kringle ka at nag-exchange gift ka. Amen? Kasi yung joy na sa'yo. Amen? Hindi ito mananakaw ng sino mang tao na anumang sitwasyon o anumang problema. Kasi si Jesus ang ating eternal joy. Amen? If you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your heart. Your sins will wash away. It will turn today. Diba? Your sins, He'll wash away. Your night, He'll turn today. Your life, He'll make it ever anew. Ooh. Diba? Kaya if you want joy, real joy, wonderful joy, ano daw? Let Jesus come into your heart. Diba? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tanggapin mo si Jesus. Yan, si Jesus ang magbibigay sa iyo ng joy. Sabi, happiness depends on circumstances, pero joy depends on Christ. Nawawala ba si Jesus? Hindi, eternal siya. He is immortal. Di ba? Talaga namang forever and ever siya. Kaya naman yung joy mo, pwede ring maging eternal yan. Hanggang makita natin si Lord ng mukaan. And then, next naman, number 2, tatandaan natin tong prinsipyo na to na yung gratitude daw, ina-unlocks niya yung joy. Kaya kung gusto mong laging maging joyful this year, maging thankful and grateful. Ano man ang dumating, thank you, Lord! Amen? Amen? Benteng malutong, thank you, Lord! Benteng lukot-lukot, thank you, Lord! Same lang. Amen? 100 na lukot-lukot, thank you, Lord! 100 talagang fresh na fresh sa bangko, ATM, thank you, Lord! Ganon. Amen?
Hindi yung binigyan ka ng ninong, ba yan ninong? Gusot-gusot naman to. Diba? Kaya hindi ka naging masaya kasi panay ang binilang mo, gusot-gusot na 50 pesos. Yung kay Althea, panay ang lulutong. Di ba? Yung akin. Yung thankfulness po and yung gratefulness, nakakadagdag ng joy. Di ba? Nag-a-unlock ng joy yan. Kaya tingnan niyo yung 1 Thessalonians 5:18. Ano sabi dyan? In everything, give thanks. Ano ibig sabihin ng in everything? Sa lahat ng bagay. Sabi nga, pag daw pinag-aralan niyo yung original na konteksto niyan, whether good or bad, magpasalamat ka. Again, sino ang sumulat ng 1 Thessalonians? Apostle Paul, di ba? Apostle Paul na nabugbog, Apostle Paul na nakulong, Apostle Paul na muntik ng patayin, di ba? Dahil sa pangangaral ng gospel. Pero anong sabi niya? In everything, give thanks. Di ba? Kaya nakakahiya kapag hinarap tayo kay Apostle Paul, sa lahat ng kadramahan natin, ay wala. Hindi papasa lahat ng mga kadramahan natin sa mga, ay, buti ka nga, may sapatos ka eh. Diba? Ay, buti ka nga, nakatira ka nga sa maayos na tirahan eh. Ay, buti ka nga, may damit ka eh. Diba? Kasi si Apostle Paul, diba? Minsan may mga pagkakataon daw na wala silang damit. Hinuhubaran sila. Diba? Tas pinapahirapan. Kaya ano man ang ating kalagayan, magpasalamat. Okay? Kaya hindi lang siya, akala nyo kasi pang matanda lang na sa lawi kain eh, no? Yung akala natin, sinasabi lang ng lolo't lola natin, Aba Christine, magpasalamat ka dyan sa hinahain ko, ha? Diba? In everything, give thanks. Sa Bible po yun. Okay? Sabi mo sa katabi mo, sa Bible po yun nakita. Galing yun sa Bible. And also, ang joy is a spiritual fruit. Ang bunga po ng banal na spirito ay joy din. Diba? Kaya kapag meron kang banal na spirito, kaya nga sabi ni John Piper ba yun? Ang puspos daw ng banal na spirito na Kristiyano, hindi mo makikitang sobrang lungkot niyan o madedepress yan. Kasi puspos ka ng banal na spirito eh. Therefore, nagbubunga dapat yan ng joy sa buhay mo. Kaya, pero ito yung natutunan ko dyan. Yung the more kasi na kumokonek ka, the more na inaayos mo yung relasyon mo kay Lord, mas lalong masaya, no? Pero the more na lumalayo ka kay Lord, merong emptiness. May parang kulang kang nararamdaman. Tama? Nalala niyo yung prodigal son? Kaya talaga siya napabalik sa tatay niya kasi he came to his senses. Na-realize niya na parang mas masaya dun sa tatay ko. Di ba? Hindi lang basta nawalan kasi siya ng yaman, kundi yung emptiness, masyado niya nang naramdaman to the point na napabalik na siya sa tatay niya. At syempre, alam natin yung kwento, di ba? To make the long story short, nakita niya yung kanyang satisfaction sa tatay niya. Kaya tayo po, ang ating satisfaction, ang happiness, ang joy, makikita natin kay Lord. Okay? Hanggat hindi yan nagiging totoo sa buhay ninyo, hindi rin magiging totoo yung joy na nararamdaman nyo. Pero pag totoo na yan, ayun. Di ba? Kaya, basta. Amen? Basta talaga. Si Lord talaga dapat ang joy nyo. Kasi kung hindi si Lord, ngayong taon, gusto mo magkaroon ka ng iPhone 18. 'Di ba? Kung si Lord talaga hindi pa si Lord ang joy mo, ngayong taon gusto mo mag-girlfriend ng 3. O kaya naman gusto mo mag-boyfriend ng 5. 'Di ba? Pero kung si Lord ang joy mo na, 'di ba? Lahat na satisfied ka. Amen? Amen? Amen. Naunawaan, naintindihan? Kaya halata mo kapag yung isang tao, si Lord na yung joy, meron din siyang contentment, may joy siya, di ba? Kahit yung cellphone niya, pwede nang ipangkaskas ng yelo, masaya pa rin, ay talaga, si Lord ang joy nun. Di ba? Kahit yung sapatos niya, nagsasalita na rin. Di ba? Kasi isa lang yon, di ba? Pero may Jesus siya sa puso. Bumubukang-bukang gano'n, no? Kapag nagkagano. The joy of the Lord. Bumubuka rin, sumasabay. Di ba? Pero masaya. Kasi si Lord ang kanyang joy. Si Lord ang kanyang kasapatan at kakontentohan. Amen! Amen. Di ba? Kahit hindi bago yung washing machine mo. Washing machine mo, di ba? Masaya ka. Hindi ka nag-aano dyan. Diba?
Di ba? Kumbaga parang, basta pag si Lord ang joy, masaya. Amen? Masaya ang buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, good vibes lang tayo, good vibes lang. Okay? And next naman, hindi pala good vibes, joy. Joy talaga. Okay. Kaya tingnan niyo si Paul. Di ba? Pinuri niya ang Diyos even in prison. In prison. Hindi lang ako, nagbabakasyon pa. Yan. Sabi niya, his joy was not chained. Di ba? Nakulong man nila si Paul, pero hindi nila nakulong ang joy ni Paul. Okay? Kaya sabi, stop waiting for life to be perfect before you rejoice. Kasi pwede ka nang mag-rejoice, di ba? Habang paparating pa lang yung blessing. Habang papaayos pa lang yung iyong buhay. Amen? Halimbawa, may nararamdaman ka, hallelujah, gagaling na ako. Ganon, di ba? Halimbawa, may masakit sa, tagiliran mo. Hallelujah, mawawala na ang sakit sa tagiliran. Di ba? Yung kunwari, ang laman na lang talaga ng GCash mo, 50 pesos. Hallelujah, magiging 5,000 ito. Di ba? Hindi ka kinakailangan maging bound ng iyong sirkumstansya. Ano ba yan? Yung GCash ko, 50 na lang. Ano mang bang buhay to? Di ba? Yung parang, wala na. Tapos nakita ka ng asawa mo, yung asawa mo naapektuhan. Oo nga naman, ano mo naman buhay ito? Di ba? Yung anak mo nakita ka na, oo nga naman, ano buhay ito? Di ba? Kaya, wala. Kayo sa bahay nyo, anong buhay ito? Ano pong buhay ito? Laging ganon. Di ba? Instead, dapat, buhay ang Diyos! Amen? Di ba? Yung talagang pinupuri natin ng Diyos, kahit wala pa, kahit paparating pa. Tsaka alam natin yan, lagi ko sinasabi sa inyo yan, pag wala, huwag sabihin wala. Sabihin magkakaroon. Paparating. Diba? Kaya pag tinanong, Kayla, may boyfriend ka na? Paparating. Maghintay ka lang. Diba? Althea, top 10 ka ba? Ay, kasama ka sa top 10, ay asahan mo, ipapost yan. Diba? Kahit, yung alam niyo yon, umasa tayo. Diba? Kapag ang pag-asa, buhay na buhay din ang buhay. Amen. Amen. Okay? Kaya gamitin, gayahin natin si Apostle Paul. Pang-apat, review tayo. Wiser, better, happier. At pang-apat, gusto rin ng Diyos na maging healthier ka. Okay? Kaya lumingon lang muna tayo saglit sa 2025. Ilan sa inyo ang ilang beses nagkasakit noong 2025? Aminin. Hiningi na ba natin ng tawad kay Lord yung ating pagkakasakit? Kasi sabi nga daw, majority of our pagkakasakit is our kagagawan din. Di ba? Bakit dito? Di ba? Minsan, may mga ganon. Kaya hindi ayos yung cholesterol natin kasi it's our kagagawan din. Di ba? Bakit tayo high blood tayo? Kasi it's our sleepless nights. Di ba? Hindi tayo natutulog, sige ang puyat natin. Kaya nagpapalpitate ang lahat ng, kahit kuko natin, nagpapalpitate kasi ang kape natin ay talagang wagas. Di ba? Porket ilang Starbucks ang mga nagtayo, may Alabang, may Bayanan, may Buli, may Kupang, ay talaga lahat ng Starbucks ininuman mo ng kape. Kaya naman lahat din ng parte ng iyong katawan nagpapalpitate. Di ba? Kaya isa yan sa baguhin natin ngayong 2026. Sabi mo sa katabi mo, mas malusog na tayo ngayong 2026. Mas malakas na tayo. Mas hindi na tayo high blood. Mas maayos na ang blood pressure natin, ang mga sugar natin. Normal na ang mga tulog natin. Amen. Hindi tayo mukhang stress, mukhang depressed. Diba? Kundi tayo ay mukhang blessed. Amen. Amen. Diba? God wants us to be healthier. And for us to be healthier, ito yung dapat nating gawin. Honor God with your body and soul. Diba? Kasi sabi ng 1 Corinthians 6:19, malinaw na malinaw. Sabi, do you not know that your body, yung katawan na yan, is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Isa sa mga reason, bakit wala na tayong templo ngayon? Diba? Wala nang templo sa Jerusalem. Alam natin yung prophecy about doon, na magkakaroon ng third temple at ang uupo na doon ay Antichrist. Pero do you know the reason why wala ng templo? Kasi tayo na ang pinapanahanan ng Diyos, ng banal na spirito, di ba? Kaya kung yung katawan na yan, ang kanyang tahanan, gaano mo ite-treasure yan? Gaano mo iingatan yan? Di ba? Sabi nga nung isang pastor na narinig namin, gusto mo ba, bago ka kumanta, uubo-ubo ka?
Di ba? Gusto mo ba yung katawan na yan? Nandyan si Lord, pero puno ng usok yan. Kasi sigarilyo ka ng sigarilyo, vape ka ng vape, di ba? Kaya nawa po, itong year na to, i-goal natin, we will be healthier. Di ba? And ito ang mga prinsipyo na dapat nating tandaan na ang spiritual health daw affects physical health. Kaya kapag ikaw ay stress, kapag ikaw ay bitter, kapag may sin ka sa iyong buhay, it drains your body. Di ba? Wala kayong nagkakasala ang masaya. Walang nagkakasalang healthy. Lahat ng mga nagkakasala, nagkakaroon ng sakit at karamdaman. Di ba? Halimbawa, pag nalulong ka sa paglalasing, pag nalulong ka sa pagsisigarilyo, pag nalulong ka sa pagsusugal, lahat ng yan, it will affect your body. Di ba? Yung mga hindi makatulog kasi isip ng isip, saan nila kukunin yung pambayad nila dun sa inutang nila. Di ba? Lahat ng mga hindi makatulog kasi may mga kasalanang hindi pa nila sinasabi o kino-confess sa Panginoon. Kaya tatandaan natin na ang spiritual, inaapektuhan niya ang physical. Kaya kung ano yung nangyayari sa loob, siyang mangyayari sa labas. Okay? Amen? The next natin, sabi, kaya naman, rest is biblical. Tatandaan natin na ang pagpapahinga, hindi po siya kasalanan. Hindi po siya katamaran. Katamaran siya kapag lagi-lagi. Siyempre, pag araw-araw, alas 8 na, nasa higaan ka pa. Diba? So, hindi ganon. Diba? So, dapat, sabi nga, rest is biblical. Tsaka sa Psalm 23 verse 2, sabi nga dyan, He makes me lie down in green pastures. Meaning to say, si Lord ay pinagpapahinga tayo. Gusto tayong pagpahingahin ni Lord. Kaya itong 2026, wag nating abusuhin ang ating katawan. Diba? Kung kinakailangan, magkaroon tayo ng retreat. Actually, si Jesus may ganyan. Araw-araw siya. Diba? Mababasa niyo sa Bible na si Jesus ay pumupunta ng bundok. Umaga, gabi upang mag-retreat, upang manalangin. Kasi yun ang, para sa kanya, yun ang pagre-replenish, pagre-refresh, pagre-restore niya ng kanyang kaluluwa. Dahil pagod siya sa pagmiministeryo, pagpapagaling ng mga tao, pagde-deliver ng mga demonyo, di ba? So nagre-retreat siya. So dapat ikaw din, di ba? Kaya for example, sa mga working natin o sa mga estudyante, kapag halimbawa buong 8 to 5 mo, nasa computer ka na, pagka uwi mo ng bahay, tigil ka na doon. Di ba? Kasi mapapabayaan mo ang iyong pahinga kapag pag uwi mo ng bahay ay nakatapat ka pa rin doon. Di ba? Kaya minsan may mga pagkakataon, sobrang na tayo, di ba? Parang naging term na natin na yung pagod tayo. Kasi hindi natin binibigyan ng break ang ating mga sarili. Di ba? Sa trabaho, monitor, cellphone, pag uwi ng bahay, monitor, cellphone pa rin. Diba? Pag uwi ng bahay, dapat ang kinakausap mo na nun, mahal mo sa buhay, pamilya mo, kinakamusta mo yung anak mo, o kaya naman yung iyong asawa, diba? At mga kapatid. So, rest is biblical. Sabi mo sa katabi mo, magpahinga. Okay? Kung ayaw mong mamahinga. Diba? Mag-rest kay Lord kung ayaw mong mag-rest in peace. Diba? And then, pangatlo, fasting is, next natin, and discipline bring alignment. So, bakit dyan? Bakit sinama sa pagiging healthier yung fasting? Kasi fasting trains the body to submit to the spirit. May mga, ewan ko kung kayo doon, na familiar o na-encounter nyo na yon, na kapag masyado ka na, for example, masyado ka na sa sugar, kunwari masyado ka na sa taba, meron talaga nagre-react yung katawan. Di ba? Minsan nagkakaroon ng allergy, yung balat mo, nagsasend na ng indicator, na bawasan mo na yung balat ng manok mo, bawasan mo na yung balat ng baboy, yung lahat, kinakausap ka na ng katawan mo. Kaya, kinakailangan makinig ka. Mag-fasting ka na muna. Okay? Tsaka, ngayon, dahil nga advanced na yung technology natin, science and medicine, nire-recommend talaga nila yan, sinasuggest nila yan, mag-fasting. And for your information, ang mga taong nag-undergo ng surgery, pinagfa-fasting. Di ba? Hindi nila pinapakain. Kasi there's something sa fasting na nagre-regenerate ng ating mga selula, ng ating mga katawan. So, maging mapag-ayuno. Yung lola ko, hindi pa natin siya nakakasama dito, pero we are praying, di ba, na makasama natin siya. Pero yon, parang alam niyo yun, pag tinitignan siya, ilang taon na siya, pero ang lakas-lakas pa rin niya. Pero nalaman kasi din namin ni Papa, na regular din pala siya nag-aayuno. Nagpa-fasting din talaga siya. Kaya sabi ko, kaya pala ang lakas ni nanay. Yung parang ilang taon na siya, pero ang lakas niya pa. Kasi fasting ng fasting. Diba? Kaya make it a regular habit, yung pag
magpa-fast. Okay? Hindi lang sa physical, kundi sa spirit din natin. Okay? Kaya ngayon, invitation yan, December 5 hanggang 5, 6, 7, 8, 9. Okay? And then, kaya nga sabi, tingnan nyo, kahit ang kotse, hindi na siya normal na tatakbo without maintenance. Alam na mga may sasakyan yan, motor, kotse, at kung ano-ano pa. Kaya ganun din daw ang katawan. Kapag walang maintenance, kapag hindi inaayos, di ba, ay pwedeng magkaroon ng problema. Okay? Mga dysfunction. And kaya sabi, this year, choose habits that honor God. Di ba? Ayusin natin yung ating mga katawan, dapat maging healthy tayo. Okay? Sasabihin mo sa katabi mo, mag-prophesy ka, ngayong taon, magiging healthier ka. Sabi mo, maiiwasan mo ang mga sakit in Jesus' name. Okay, so yan. And the next naman, ito, favorite nyo rin to. God wants us to be richer. Di ba? So review. Wiser, better, happier, healthier, richer. Ayan. Taas ang kamay ng gusto niyan. Richer. Di ba? Ay, gusto natin yan. Amen. Ngayon, para maging richer pa or rich, di ba? Ito ang dapat natin gawin. I-redefine daw natin prosperity God's way. Kasi ang totoong mayayaman yung mayaman kay Lord. Ang totoong mayayaman ay alam nila na ang tunay na yaman nila ay na kay Lord at si Lord mismo. Kaya tingnan niyo yung Matthew 6:33. Akala natin tungkol lang sa pagpa-priority kay Lord yan. Tungkol yan sa yaman talaga. Sabi, unahin daw natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos and His righteousness and all these things, lahat ng bagay, financial, material, physical, spiritual, will be added unto you. Unahin mo siya, lahat ng kailangan mo, idaragdag niya na lang. Amen? Lagi ko yung tinatanong sa inyo, anong gusto nyo? Kayo ang hahabol sa pera o ang pera ang hahabol sa inyo? Pera ang hahabol. Ay, gustong-gusto ni Jello yun. Di ba? Pera ang hahabol sa'yo. Ngayon, kung gusto nyo mangyari yan, habulin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. At ito ang mga prinsipyo. Tatandaan natin that God blesses stewards, not hoarders. Diba? Kasi sa panahon ngayon na panay hoarders na ang mga tao na gusto nila, uy, atin niya. Diba? Pero ang Panginoon, naghahanap siya ng mga stewards. Na kapag meron siyang pinagkatiwala, meron siyang binigay, dapat naging mabuting katiwala ka. Kaya noong 2025, nag-reflect ba kayo sa mga pera nyo? Ayun ba ay ginamit nyo, majority doon, ginamit nyo para maluwalhati ang Diyos o hinord nyo lahat? Ito para to sa sapatos ko. Ito to para sa bag. Ito sa travel ko. Ito sa mga pagkain. Di ba? Yung parang hinohoard natin, wherein inaano tayo ng Panginoon, parang hinihikayat tayo na mag-give. Di ba? Kasi alam naman natin, na sabi ng Acts, di ba, it is more blessed to give than to receive. Diba? Kung gusto natin mas maging mayaman, masagana, more blessed, diba? Mas maganda daw na binibigyan natin ang mga tao o syempre, ang Diyos syempre. Although again, hindi kailangan ng Diyos ng ating mga pera o offering. Ang gusto niya is yung magamit mo. Kasi tayo, diba, ang laging sinasabi dito ng mga nag-challenge sa giving, yung 10% daw kay Lord. Pero pag binasa nyo talaga ang Bible, even 90%, gusto ni Lord na maluwalhati siya doon. Kasi maraming nagbibigay ng 10%, yung 90% sinusugal nila. Yung 90% pinapangtong eat. Di ba? May nagbibigay ng tithes kay Lord 10% pero nilalasing. Di ba? Hindi ganon. Ang 90%, hindi yan sa'yo para i-indulge mo sa sarili mo, kundi para luwalhatiin ang Diyos. Nasa pera ba na yan may natulungan? Sa pera ba na yan may nabusog? Sa pera ba na yan merong mga na-extend na advance ang gospel? Okay? Amen? Kaya this year, don't be hoarders, kundi stewards. Amen? Amen. Kaya nga, di ba, sabi ko sa kaya sila, Mira, lagi ko sinasabi, i-post mo. Di ba? Para kung ano man yung mga, kumbaga budgeting, di ba, alam natin kung ano yung mga pinaglalaanan. Next naman, number 2, generosity unlocks heaven. Ang pagbibigay, ina-unlock niya yung langit. Kaya gusto mong maging blessed ngayong taon na to, sabi nga, magbigay ka pa. Sabi ng Luke 6:38, give and it will be given to you. Kapag mas lalo ka nagbigay, mas lalong may babalik sa'yo. Itong December, may mga ginawa nga rin akong pagbibigay.
na natutuwa lang ako kay Lord kasi parang may mga ilang araw na, kunwari magbibigay akong ganito, babalik. Parang agad-agad, mamaya babalik agad, doble. O kaya naman, kung ano yung binalik ko, ganun din ang bumabalik, di ba? Doble, may mga, triple, ganyan. Kasi totoo talaga yung, rule o salita ng Diyos na kapag nagbigay ka, it will all comes back to you. Magre-return ito sa'yo. And then pangatlo, true riches are eternal. Tatandaan natin yung prinsipyo na ang tunay na yaman ay eternal. Kaya sabi ng Matthew 6:20, mag-impok tayo ng ating yaman sa langit. Okay? Sa langit tayo mag-impok. Kasi naaalala niyo yung pinalabas sa KMJS ba yon? Na may nag-ipon sa kawayan, tapos lahat ng yun na yung parang papel, di ba? Nginat-ngat ng anay, ng daga. Baga parang wala. Nawala ng yung kanyang ipon. Tapos, syempre, yung sa mga bangko, di ba? May mga nababalitaan tayo na nai-scam o kaya naman nagko-close yung bangko na yon. Kasi dito sa mundo, may mga anay dito, may mga magnanakaw. Pero sa langit, hindi mananakaw yung mga binigay nyo doon. Binigay natin doon. Kaya di ba, doon sa, bato, pick, may matututunan tayo dito, di ba? Sa bato, pick, ano ang panalo? Yung papel o yung bato? Ano ang panalo? Papel, di ba? Sa spiritual na buhay, ganun din daw. Yung clenched fist, hindi makakatanggap. Pero yung open hand, yun yung makakatanggap. Di ba? Kung ang kamay natin ay laging nakaganyan, baka pag nagbigay na si Lord, hindi mo matanggap. Pero kapag laging ganyan, laging bukas palad tayo, lagi kasi tayo nagbibigay, ano man yung dumaan dyan, ano man ang ibigay ng Panginoon, dadaan at dadaan yan sa palad mo. Di ba? Kasi nakabukas yan. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ganto. Ayan. Ganyan. And sabi nga, maraming mga Kristiyano yan. Manood kayo sa 700 Club. Maraming mga believers nagtatestify na nung nagbigay sila kay Lord, mas yumaman, mas sumagana sila. Okay? So ulit, wiser, better, happier, healthier, richer. Last na lang to, God wants also for us to be bolder for the gospel. Diba? So ngayong taon na to, ang gusto ni Lord, mas lalo tayong maging matapang when it comes sa gospel. Kasi alam nyo, nakaprophesy na yan, maraming mga tao ang yayabang, kakapalang muka sa pagkakasala. Diba? Sabi dati, ang mga demonyito, ang mga satanista, nagtatago yung mga yan, ang mga mangkukulam, mga witch. Pero ngayon, lumalantad na sila. Ang mga LGBT, ang mga homosexual, diba? Dati ikinakahiya yung ganun. Pero ngayon, nilalabanan nila ang Diyos sa pamamagitan ng yung mga Pride Month, yung mga yung mga pagpaparada ng kanilang mga abomination. Di ba? Sa ibang bansa, kinakabayo yung cross ni Jesus. O kaya naman, magkakaroon sila ng representation ni Jesus, tas lalatiguhin ng bakla, tsaka ng tomboy, di ba? Kaya, kumbaga parang sa panahon na ang yayabang na ng mga tao na magkasala, dapat mag-arise yung mga believers at mga Kristiyano na matatapang naman na mga aral ng salita ng Diyos. Dapat ang mga TikTok, ang mga platform, ang mga social media, 'di ba? YouTube, Facebook, Instagram, punuin natin 'yan ng mga 'di ba, ng mga gospel campaign, ng mga pag-share ng word of God, 'di ba? Hindi ka dapat kung magti-TikTok ka man, sige, I allow you to use TikTok, pero nawa yung TikTok na 'yan, it will glorify God. Hindi maraming ma-attract sa iyo kasi nagbe-baiting suit ka diyan tapos kekembot-kembot ka, 'di ba? At marami kang sisiraing pamilya because of your kembot. 'Di ba? Kaya tatandaan natin, we need to be more to be bolder for the gospel. Kasi maraming mga tao ang kailangang maliwanagan, kailangan ng Diyos. Kaya sabi, for us to be bolder, let us live unashamed for the gospel. Kasi sabi ng Romans 1:16, si Paul din ang nagsabi niyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Kasi sa pamamagitan ng gospel, dun sila mababago. Pero may napanood ako na na i-apply natin ngayong taon na to. Pero syempre, eat the meat, through the bones. May napanood akong pastor, sabi niya, this year, stop evangelizing. Sabi ko, stop evangelizing? Tapos sabi niya, start loving people. Kasi when you love people, you will start evangelizing them. Sabi ko, oo nga, kapag ikaw kasi minsan, pag sinabing, let us evangelize, parang nanginginig na yung mga tao, natatakot ako. Di ba? Ay, pang pastor lang yan.
Pero when you start loving people, you can't help but share the Word of God. Hindi mo mapipigilan, di ba, na i-share sa kanila si Jesus Christ. Kaya ngayong taon na to, bukod sa pag-evangelize, start loving people. Para normal na lumalabas sa'yo yung di ba, yung gospel. Kasi makakapagligtas yon ng kanilang kaluluwa. At ito pa, ang prinsipyo dito, ang boldness daw, nanggagaling siya kapag close ka kay Lord. From intimacy with God. Kaya tingnan niyo sa Acts 4:13, they took note that they had been with Jesus. Napansin nila na itong mga disciple na to parang galing sila kay Lord. Parang kakausap lang nila kay Lord kasi ang bobold nila, ang tatapang nila. Ganon din, when you are in your secret place, pag lagi ka nagpe-pray sa iyong secret place, sa iyong private hour kay Lord, paglabas mo doon, you will become bold as lions. 'Di ba? Sinasakmal mo lahat. Inaatungal mo lahat, 'di ba? With the gospel of Jesus Christ. Amen. 'Di ba? Kaya ang ganda rin ng gratitude kasi ang sinasabi doon, so come on my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of your lungs. Get up and praise the Lord. Ano sabi doon? Come on, my soul. Di ba? Kinakausap niya yung kanyang kaluluwa na maging matapang ka. Di ba? Magpuri ka sa Diyos. Di ba? Kasi may layon ka dyan sa loob-loob mo. And ilan sa atin ang napapatikom yung layon sa loob natin because of your pagiging mahiyain. Because of your defense that you are an introvert. Di ba? And ganyan ka na pinanganak, ganyan ka na forever. Di ba? Pagka ikaw ay napuspos ng banal na spirito, walang inverter. Walang introvert. Lahat tayo tatapang. Amen? Amen. Okay. And then sabi nga, number 2, the Holy Spirit empowers boldness. Sabi, you shall receive power and be my witnesses. Kaya kapag puspos ka ng banal na spirito, magiging matapang ka talaga. And pangatlo na prinsipyo, the gospel is worth the risk. Naikwento ko na yon yung nasaksihan ko sa mall. Diba? Gabi! Asan ka? Sabi ko, sino yun? Ano yun? Yung pala nawawala yung anak niya. Tinanong ko talaga kay Ate Mar, Gabi ba? Gabi nga ba yung pangalan? Oo, Gabi talaga. Yan. Talagang di ba? Kasi wala. Hindi alintana yung hiya. Kasi bakit? May someone na mahalaga sa kanya na nawawala. At kung ganun din kayo sa mga mahal nyo sa buhay, mawawala yung hiya nyo. Amen? Sasabihin mo sa kapatid mo, tanggapin mo si Jesus, di ba? At maligtas ka. Sasabihin mo sa nanay mo, tanggapin mo si Jesus at maliligtas ka. Di ba? Matatanggal talaga ang hiya mo. Kasi bakit? Ang eternity ng mga tao is more important than your comfort. Di ba? Kaya ngayon pa lang, linawin nyo na sa mga sarili ninyo na walang perfect season sa pag-share ng gospel. Kasi baka mamaya nyo, January, Pastor, huwag muna tayo mag-share ng gospel. Ang lamig. Lamig eh. Di ba? Ay, February, huwag muna, Pastor. Yung mga tao, Valentine's ang inaatupag. Tapos nag-March, April, May na, mainit na. Pastor, huwag summer, ang init. Diba? Pagtapos na lang, tapos na, maulan naman, June, July, August. Pastor, na ulan, huwag na tayo mag-share. Huwag na tayo mag-mission. Okay lan, aabutin ka na naman ng 2060. Di ba? Ng siyam-siyam. Kaya kung ngayon ka, tinatouch ni Lord para isharean ang iyong mahal sa buhay, ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Okay? Kasi people's eternity is more important than comfort. Kapag tinatamad ka, rebuke mo sarili mo, huwag kang tamarin. Sabi nga, fire spreads, sabi, when it is not contained. Diba? Ganon din sa pag-share ng gospel. Kapag hindi mo na ma-contain yung gospel sa loob-loob mo, i-share mo na yan. Kaya mapapansin nyo kapag ang tao ay in love, pansinin nyo, mapapansin nyo yan sa kanyang pananalita. Uy, alam mo si April. Si April eh. Si April. Tapos talaga si April eh. April? Yung parang malalaman mo na in love yung tao, pagbukang bibig. Malalaman mo rin na in love yung isang Kristiyano kay Jesus kapag bukang bibig si Jesus. Amen? Kaya minsan, wag kayong maanohan pag kapag tinutokso kayo, panay ka, praise God, praise God. Lagi na lang praise God. Siyempre, mahal mo siya eh. Amen? Mas maganda yung ganon. Kaysa naman, ay puto, ay pusa, ay
puma. Diba? 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 Hindi ganon. Okay, kaya sabi nga, sa conclusion na tayo, this year, pray boldly, speak boldly, and serve boldly. Diba? Sa conclusion natin, kaya as we step into this new year, God is not calling us to do more, but to be more. Okay? Sa ulit, ano-ano yung mga gusto ng Panginoon na mangyari sa atin? Una, maging wiser tayo sa ating buhay at mga pagdedesisyon. Pangalawa, maging better, di ba? In our character. Kasi yung tao na rin, yung sa paligid yung ang magsasabi, uy, iba ka na. Iba ka na, Ella. Di ba, dati ganito ka ngayon. Ganito. But you will be, or you will become the church. Ayan, you will become the church. Amen? Father God Almighty, we thank you, Father God, sa